Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na magtipid sa tubig at kuryente sa gitna ng matinding epekto ng El Nino. Pinaalalahanan din ng publiko na pangalagaan ang kalusugan laban sa mga sakit na dulot ng tag-init. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita, live. Angelique, puspusan ang mga ginagawang pamamaraan ng gobyerno upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa bansa. Ayon kay PCO Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagsalita ng Task Force El Nino, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na magtipid sa pagkonsumo ng kuryente at tubig. Ilan ito sa mga hakbang upang sama-samang malampasan ng bansa ang epekto ng El Nino. Mainam din anya kung makikiisa ang publiko lalo't inaasahang papalo sa 36.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila pagsapit ng buwan ng Mayo, habang 40 degrees Celsius ang inaasahang temperatura sa Northern Luzon. Dahil dito pinag-iingat ang mga matatanda at may sakit upang hindi matamaan ng heat stroke at skin disease. Pinalalahanan din ng publiko na bagamat sapat pa ang supply ng pagkain, tubig at kuryente, ay dapat maging mapagmatyag at magtipid sa pagkonsumo ng mga ito. Sa ngayon, inaayos na ang irrigation channels upang hindi mahirapan ang mga magsasaka. Naka-activate na rin ang Local Disaster Risk Reduction and Monitoring Office para matulungan ang mga magsasaka. Bibigyan din ng high-value crops, domestic animals tulad ng kambing, itik, native na manok at cash assistance ang mga apektadong magsasaka. Aabot sa mahigit 150 milyong piso ang apektado o epekto sa palay at mais. Pinaka-apektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 9 o Zamboanga Peninsula. Angelique, prioridad ng gobyerno ang mga usapin ng pagkain, tubig, enerhiya, kalusugan at seguridad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. upang agad na matulungan ang publiko, lalo na ang mga magsasaka. Angelique? Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.